Proyektong magtutulay sana sa mga residente papuntang paaralan at magagamit sa paghahanap buhay. Pero sira-sira at hindi naligtas daanan. Sa bayan ng Mercedes, Camarines Norte, nakuna ng video ang pagtawid ng mga estudyante habang rumaragasa ang tubig sa ilog. Ilang sandali pa, makikitang nawalan ng balanse ang dalawang mag-aaral at mabilis silang tinangay ng tubig. Ay, Diyos ko! May tulo! Sumunod namang inanod ang isa pang bata. Yung tulo! Bilis! Diyos ko! Ay, bilis! Sa kalayuan, halos hindi na makita ang tatlong mag-aaral sa lakas ng agos. Bilis! May tulo, Diyos ko! Malakas na po yung agos, nadala na po sila hanggang doon na po. Dire-diretso, doon na po sila nakuha sa parting yun. Ang hanging bridge na ito sa San Miguel, Bulacan, buwis buhay ding tinatawid ng mga estudyante tulad ni Christine Joy sa tuwing malakas ang agos ng tubig sa ilog. Sila-sira na po. Hindi din po kami dumadaan sa gilid. Hahawak po kami doon sa may hawakan. Nakakapit po, tapos po lalakad. Isang maling hakbang, pwede siyang mahulog sa malalim at rumaragasang tubig. And syempre, nag-aalala din po kasi gamit, baka po tangay ng ilog. Sa muling pagbisita ng Reporter's Notebook sa mga tulay, ano ang aming madaratnan? Hinaing naming pagkatagal-tagal na, nagkaroon ma'am ng kasagutan, nagawan ma'am ng paraan. Dahil sa lakas ng ulan, umapaw ang ilog na ito sa Mercedes, Camarines Norte. Grabe! Nalubog sa tubig ang maliit na kalsada patawid sa kabilang lugar. Hindi na sila makatawid. Nang mga oras na yon, pauwi na galing eskwelahan ng mga estudyante na si Rena Rose, Daniela at kanyang kapatid na si Danilyn. Kaya kinailangan nilang tawidin ang ilog. Pero habang rumaragasa ang tubig sa ilog, hindi nila inasahan ang mga susunod na pangyayari. Mabilis na tinangay ng ilog sina Rena Rose at Daniela. Ay, Diyos ko! May tulo! Sumunod namang inanod ng tubig si Danilyn. Yung tulo! Bilis! Bilis! Diyos ko! Ay, bilis! Bilis! Dalawang araw matapos ang insidente, pinuntahan ng Reporter's Notebook ang barangay Pambuhan sa Mercedes, Camarines Norte. Malakas na po yung agos. Nadala na... Kwento ni Jezebel Dayulena na isa sa mga nakapag-video sa pangyayari. Agad siyang tumakbo papuntang ilog nang mabalitaang may mga estudyanteng inanod ng rumaragasang tubig. Ay, Diyos ko! May tulo! Dito na niya nalaman na ang tatlong estudyante, mga pamangkin niya pala. Bilis! Diyos ko! Ay, bilis! Dito po, umapaw yung tubig po dito. Kasi po nasa gitna na siyang masyado. Dito po yung malakas na po yung agos. Nadala na po sila hanggang doon na po. Na ano po ang nila dyan, dire-diretso. Doon na po sila nakuha sa parting yun. Medyo malayo na din po. Kung hindi po naiiwasan ng mga taga rito po sa amin na tumawid kasi wala man pong ibang dadaanan. Sabi ni Jezebel, kilala na raw ang ilog na ito na mapanganib sa tuwing masama ang panahon. Kahit kaunting ulan, umaapaw daw ito agad at bumabaha sa kanilang kalsada. Lalo na po ma'am kapag ang ulan po ay nasa may parte pong bundok, bigla na lang po siyang baha. Pinuntahan din ng Reporter's Notebook ang bahay ng mga estudyanteng inanod sa ilog. Nakabilad pa sa labas ng kanilang bahay ang ilang gamit sa eskwelahan. Dito na namin natuklasan na nakaligtas sa mga estudyanteng sina Rena Rose, Daniela at kanyang kapatid na si Danilyn. Si Inot po, si Pagbalyumi po, ning day pa po hararam na maray. Tas ito pong nasa tahaw na po kami, bigla pong nagkusog po si tubig po. Tapos po bigla pong nahalnas po si ate, tapos nadamay na din po ako. Ay, Diyos ko! May tulo! Dali!
Takot na po. Abo ko na pong magbaba duman sa feeling ko po, garo permi na lang po akong dun. Mabuti na lang daw at agad silang nasagip ng ilang residenteng naghahanap buhay sa may ilog. Ayon sa isang nag-rescue, hindi raw siya nagdalawang isip na lumusong para sagipin ang mga bata. Nakita ko na natumba na, tapos yun, tinakbo ko. Tapos pagkatakbo ko po, nadulas din ako, kaya tumalon na lang po ako para mahabol ko din po sila. Ang ina ni Daniela at Danilyn, labis ang pag-aalala ng mabalitaang naaksidente ang kanyang mga anak. Sobrang takot na po at saka dalawa po sila. So nung nakita nyo na sila, tapos nakaligtas pala? Hindi ko ma-explain, ma'am, kung paano. Basta po, nagpasalamat na lang po ako sa mahal na Panginoon po at nakaligtas po yung dalawa. Napag-alaman din ng Reporter's Notebook noon na may tulay pala dati sa Barangay Pambuhan. Pero ang problema, naputol raw ito noong 2019 dahil sa malakas na ulan. Simula noon, hindi na raw nagkaroon ng ligtas na tawiran ng mga residente sa tuwing umaapaw ang ilog. Ito po yung pinagawa nung dati na tulay. Daanan lang po yan ng tao hanggang doon po yan. Kaya lang po, nang sobrang lakas po nung parang 2019 po, nang ianod po ang kabila po ng tulay na ito. Sabi po ng aming punong barangay dito po sa amin, ng mga kagawad po, may budget na daw po ito, gagawin na daw po ito. Di ko lang po alam kung kailan po. Kung tutuusin, may itinayong maliit na kalsada sa tabi ng sirang tulay. Kaya lang, tuwing umaapaw ang ilog, nawawala rin ang daan kaya napipilitan pa rin itong daanan ng mga residente kahit pa peligroso. Hoy! Yung tulo! Bilis! Matagal na talaga yung problemang tulay na yan. Lagi na lang pangako, nakakailang eleksyon na po, laging pangakong ganyan. Iintay pa po atang may mangyari ulit. Ito pa rin naman sana, ma'am, para hindi na maulit na maaksidente, mangyari ulit po itong aksidenteng to. Wala na pong magsunod, sana. Sa tabi ng putol na tulay, kapansin-pansin na may nakapaskil na tarpaulin kung saan nakasaad ang mga detalye ng isang bridge project. Ganito yung nakapaskil dun sa tabi nung sira na tulay. Project description ito kung saan ang nakalagay ay ang implementing agency ay DPWH Camarines Norte at ang cost ay 35 million pesos. Ang sinasabi nung barangay captain, ang pangako raw sa kanila by end of February ay tapos na yung tulay pero hanggang sa ngayon ay wala pa ni isang nasisimulan. Sabi ng kapitan ng barangay, ilang beses na raw nilang inilapit sa municipal at provincial government ang kanilang hinaing. Marami na kaming ginawang resolution dyan na mabigyan kami nga ng tulay. Kung kailan ng budget ng barangay yan, matagal ko nang pinagawa yan. Hindi naman kami tumitigil para humingi ng tulong. Kaya nabubuhay lang ma'am ako ng loob kasi bumalik sa akin nung nakalipas na linggo. Ang sabi nila sa akin, by February Cap, mayroong tulay na yan. January 2024 nang ipalabas ng Reporter's Notebook ang pagtangay ng rumaragasang tubig sa mga estudyanteng tumatawid sa isang lubog na kalsada sa bayan ng Mercedes, Camarines Norte. Nang ilapit namin ito sa lokal na pamahalaan ng Camarines, isang buwan lang ang nakalipas ay agad sinimulan ang rehabilitasyon ng tulay. 35 million pesos ang inilaan na pondo rito. At nito lang September 2024, natapos na ang tulay. Kung noon, sa maliit na daang ito sa ibabaw ng ilog tumatawid ang mga residente. Ngayon, sementado na ang tulay at ligtas na itong natatawiran kahit pa lumakas ang ragasan ng tubig sa ilog. Nadaraanan na rin ito ng mga motorsiklo at sasakyan. Nagmula raw ang pondo mula sa General Appropriations Act o GAA. Nakapanayam namin ang alkalde ng bayan para kumustahin ang ipinagawang tulay. Parang humingi na rin ng tulong yung LGU sa national government para mapagawa yung tulay. Hirap po yung LGU. Wala kayong hindi kakayanin ng pondo ng Mercedes. Hindi po kakayanin, ma'am, kasi yung aming 20% development is almost ang nakaraang taon, nasa 20 plus lang po eh. Kaya hindi po kakayanin talaga. So mauubos, kaya nagingin na lang po tayo ng tulong para po magawa po yung ating tulay sa Pambuhan. Kumusta na ngayon? Ngayong may tulay na, kumusta na? Yung sitwasyon ngayon, daming ulan.
Oo, yung may tulay na, passable na siya kahit malakas ang ulan. Muli rin namin kinumusta si Jezebel. Ipinakita niya sa amin ang bagong gawang tulay sa kanilang lugar. Sobrang ganda po ng pagkakagawa nito. Mataas na po ito, hindi na ito maaabot ng baha. Sabi ni Jezebel, matapos maipalabas sa reporter's notebook ang nangyaring aksidente. Agad daw na tumugon ang kanilang lokal na pamahalaan. Napabilis yung pagkakaroon ng tulay. Sobrang saya ko, ma'am, Okay Ay, naman, opo, happy rin nang ako para maano sa po yan. inyo. So Opo. masaya din yung mga residente. Mabilis. Opo, lalo na po ngayon, ma'am, na tag-ulan. Halos sunod-sunod po ang baha dito sa amin. Kung wala po, ma'am, yung tulay namin, hindi po kami talaga makakatawid. So ngayon, kahit na rumaragasa yung tubig, tumataas yung tubig, parang ligtas na ang nakakatawid. Opo, ma'am. Oh, good. Ligtas na po. Nagpapasalamat, ma'am, ako sa programa niyo, ma'am, sa Reporter's Notebook, ma'am, na nai-air po yung tungkol dun sa tulay namin. Laking pasasalamat ni na Jezebel dahil ang dekada na raw nilang problema, sa wakas, nasolusyonan na. Kaya nang mai-air, ma'am, yun, doon na, ma'am, nagkaroon ng hinaing naming pagkatagal-tagal na, nagkaroon, ma'am, ng kasagutan, nagawan, ma'am, ng paraan.